Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang ating po pag-uusapan ay wala na pong iba kung hindi kung ano po yung nakikita nyo dyan sa ating screen. Tama po kayo, bahay po ni Digong. Bahay po ni Digong, naku, ibinebenta na daw po. At hindi ko alam kung magkano ito binibenta kasi nasa syudad ito, nasa Davao, at isa ito sa kumbaga parang maituturing na rin na tourist spot doon sa Davao City. Magkano kaya ito binibenta? Ngayon po, naisip ko lang, bakit ito ibebenta? Naghihirap na ba si Digong? Naubos na ba ang kanyang sinasabing 5 billion na-accumulate niya simula nang magtrabaho siya sa gobyerno hanggang sa magretiro siya sa kanyang pagiging politiko? At wala na rin bang pera ang kanyang mga asawa? Kasi, di ba, ito po kung tutuusin ay ancestral house ng mga Duterte. Ancestral house na nila to kasi syempre, di ba, yung si Digong, may mga apo na, meron ng mga, baka meron ng apo sa tuhod, ancestral house na to. Kung tutusin, eto sana yung mga bahay na pinahalagaan o property na hindi pinapakawalan. Pero bakit nga kaya ito ibebenta? Sir, kamao ka mo sayaw? Kamao, oy. Gamay. So, ito po ang dahilan kung bakit daw po ito ibinebenta. At ang nagbebenta nga po ay walang iba kung hindi si Hanilet, asawa ni Digong o yung common spouse ba? Kung ano naman ang tawag diyan, 'di ba? Basta yung jowa ni Digong. At ang dahilan niya rito, masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok diyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. Yun na po. Yun na po yung dahilan ng pagbebenta dito sa lupa't bahay na ito. At meron pa pong dagdag yan. She also cited security concerns, revealing that their lawyers have instructed them to install surveillance equipment inside the home, including the most private areas. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom. Yun lang po. Yun lang po dahilan. Alam niya, sa totoo lang, eto naisip ko, alam kaya ng mga anak ni Digong na binibenta to? Or si Hanilet lang ang nagdesisyon nito at kumbaga hindi tinanong ang kanyang mga kumbaga kaparte o kahate o hindi tinanong ang mga ibang anak ni Digong. Kasi syempre kay Kitty, 'di ba? Syempre kay Kitty nanay masusunod eh. Pero may ibang anak si Digong kay Ma'am Elizabeth, 'di ba? So hindi man lang ba niya kinonsulta itong mga anak ni Digong? Kasi kunwari ako si Pulong Duterte. Ako na lang bibili niyan. 'Di ba? Kasi mahalaga sa amin 'yan. Diyan kami lumaki, diyan kami inalagaan ng nanay tatay namin. Yan ang naging bahay namin nung kami maliliit pa. Akin na 'yan. Ako mag-aalaga diyan. Ako magbabayad. Imposible namang hindi kayang bayaran ng 10 Duterte yan. Pagpalagay mo na lang, 100 milyon binebenta yan. Diba? Kayang-kaya naman siguro nilang bilhin yan, magkakapatid. O kahit na kunwari, si Pulong na nga lang, diba? Kayang-kaya niya naman siguro bilhin yun. Pero, diba, bakit nila ito hahayaan na mangyari? Eto ba, isa na namang political stunt? Paawa effect? Kunwari ganun, 'di ba? Na parang security concern. Hindi na namin natutulugan, hindi na namin yan napupuntahan, abandonado na. 'Di ba? Sa totoo lang po,
nung nakita ko ito na binebenta, pumasok agad sa isip ko, ano to, political stunt na naman? Kuha simpatya na naman? 'Di ba? Medyo parang alam mo yung parang mapapaisip ka na bakit nila ibebenta ang isang lugar, isang bahay na napaka-importante lalo na sa mga anak ni Digong. Ngayon eto, naisip ko na. Bakit ganon? Bakit ganyan? Yun yung nagtatanong sa isipan ko eh. Yun yung mga tanong. Bakit binibenta yan? Bakit ibebenta ang isang napakahalaga na property ng mga Duterte? Ito lang po ang isang naisip ko. Ibig sabihin yan, hindi yan mahalaga sa kanila. Yun lang ang isang dahilan. Hindi yan mahalaga sa kanila. Kasi hindi po nila yan ibebenta kung hindi po yan mahalaga sa kanila. Pero take note hindi pa natin sure kung talagang ito ba ay binebenta or political stunt lang. Pero kung ito talaga ay binebenta, for sale talaga, kasi meron namang nakalagay dyan na number, meron namang nakalagay dyan, for sale. Diba? Kung meron po talaga, kung talaga na ito'y binebenta, at willing sila na merong magmay-ari ng bahay na ito na ibang tao, ibig sabihin lang po nito, hindi po ito mahalaga sa kanila. Kasi kung ako lang po, kung yung bahay namin ay hindi nasira ng ondoy at buo pa rin yun hanggang ngayon, doon po ako titira. Doon ako titira sa amin, sa Bulacan. Kasi, napaka-memorable ng lugar na yon, napaka-memorable ng bahay na yon. Diyan ko nakakasama ang aking nanay at tatay, diyan ako lumaki, diyan ako inalagaan ng aking nanay at tatay. Hindi ko hahayaan na mapunta ito sa ibang tao. Kaya lang, wasak talaga nung panahon po ng ondoy. Nawalan kami ng bahay. Diba? Kaya, bilang isang taong sentimental, nung nalaman ko po na ganun ang plano nila, ibenta yung bahay na yun. Habang nagtatanong ako sa aking isipan, isa lang ang pumasok na sagot. Isa lang yung tingin kong sagot. Hindi po mahalaga sa kanila ang bahay na yan. At ang bahay na yan ay ginamit lang for political stunt ni Digong. Na unwari natutulog ng merong kulambo, na unwari natutulog sa isang bahay na luma, simpleng-simple, ang mga kagamitan ay mga hindi po mamahalin, nasa isang lugar na hindi rin exclusive subdivision, at pinupuntahan ni Bongo, nagkakape sila dyan, nag-uumagahan, nagtitinapay, nagbabasa ng dyaryo si Digong. Lahat ng ito ay political stunt lang. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lang. Dahil alam naman po ng napakaraming tao diyan sa Davao. Hindi mo matatagpuan si Digong diyan sa bahay na yan. Unless magpapa-schedule ka. Hindi ka makakapunta dyan unless meron kang kakilala ni Digong, meron kang kasamang malapit kay Digong. Napupunta kayo doon at naka-schedule din. Kaya sabi ko, hindi mahalaga sa kanila tong bahay na to kung talagang ito ibebenta. Kasi bilang isang sentimental na tao, ako nga po, sa totoo lang, ang maggamit ko, kung kaya ko lang na hindi, kasi yung mga gamit ko noon wala na panahon ng ondoy, natangay mga gamit namin. Kung kaya ko lang yun na ibalik, yung mga damit ko, mga short, pantalon. Actually, ako nga ito, walang biro. Short ko pa to sa Malaysia hanggang ngayon, suot ko pa rin. Biyak-biyak na, biyak-biyak na po ito. Etong damit ko na to, napakatagal na rin ito. Luman-luma na po ito. Ukay-ukay ko lang po ito nabili sa Malaysia. Pero hanggang ngayon, suot ko pa rin. Siguro mga 5 years. 4 years or 5 years na ito. Magaganda kasi ukay-ukay sa Malaysia. Katulad nito, Obey na tatak. Rare na to. Wala na nga yatang Obey Binili ko kasi maganda. Pero,
Hanggang ngayon sinusuot ko pa. O etong sombrero na to. Matagal na rin po ito, matanda na rin to sa akin. Pero hindi ko po magawang ipamigay kasi sentimental akong tao eh. Kaya ngayon, na nalaman ko itong gagawin na ito ng mga Duterte, ng pamilya ni Duterte, asawa ni Digong, ibebenta yung lupa't bahay nila, hahayaan nila na mapunta ito sa ibang tao. Ibig sabihin lang yan, hindi yan importante sa kanila. Alam niyo ba yung mga ibang bahay ng mga presidente ngayon, museo na. O bahay ni General Aguinaldo, bahay ng mga ng mga Marcos sa Batak, museo. 'Di ba? Bahay ng mga Aquino. Doon sa Hacienda Luisita ba 'yon o basta meron silang museum doon, bahay nila dati. Karamihan po ng mga dating presidente, ang mga bahay nila, museo na. Pero itong bahay na to, ni Digong, hahayaan nila na mapunta sa ibang tao. Ibig sabihin lang nito, hindi po ganun kaimportante ang bahay na ito. Or, ang tanong, may bibili din kaya? Kung talagang ito ay binebenta, may bibili din kaya? Kasi sigurado ako mahal yan. At isa pa, payag kaya sila, natitira sila sa bahay ng isang nakakulong doon sa The Hague, na anytime soon, dahil sa katandaan, pwede pong mawala. Pwedeng mag-retire na dito sa ating mundo. Baka mamaya, doon yan magmulto. Di ba? Kaya sabi ko, may bibili nga kaya. Ito nga kaya isa na namang political stunt ng mga Duterte. Ito kaya kuha simpatya na naman. Kasi medyo sablay ang mga ginagawa ni Sara Duterte nito mga nakaraang araw. Sablay ang kanyang mga salita, sablay ang kanyang mga pinagsasabi sa harapan ng media. Medyo nagiging madaldal ngayon ang ating ikalawang Pangulo. Nakakatuwa dahil siya po'y madaldal ngayon. Sagot ng sagot. Napakarami niya sinasabi. Pero napakarami din niyang palpak, napakarami din niyang mga pagkakamali sa kanyang mga sinasabi. So para ba pagtakpan na naman ang mga kamalian ni Sara, ang mga pagbubunganga ni Sara at ang mga nangyayari ngayon sa mga impeachment trial, nangyayari sa Senado, sa Kongreso, patungkol dito sa kaso ni Sara, pati sa ombudsman. Ito ba'y pagtatakip na naman? Alam naman natin, mga Duterte, basta nasusukol. Di ba? Meron talaga mga bagong issue na ilalabas eh. Hindi na kasi umuubra yung mga panggugulo nila Maharlika, nila Harry Roque, di ba? Hindi na umuubre, kaya siguro ang naisip nila. Lagyan nga kaya natin ng porcel yung bahay. Yun lamang po yun nga pala may nag-comment diyan. Tinatama nila yung aking pagsasalita ng Harry Roque. Roque po talaga ang gusto ko sabihin, hindi po Roque. Alam ko po yung Roque. Marami po akong kamag-anak na Roque. May kamag-anak akong Roque at meron po akong mga kaibigan, kaklase na ang pangalan o ang apelido ay Roque. Alam ko po yung Roque, pero mas gusto ko po siyang tawaging Roque. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, may iwanan akong tanong sa inyo. Ano tingin nyo? Ito ba'y political stunt? Or talagang binebenta na yung bahay ni Digong dahil hindi naman ito importante sa kanila? So yun lamang po. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Comment ka dyan sa baba. Bye-bye.